Ano nga bang mangyayari kapag nawalan ng internet sa buong mundo? Sadly, ito yung pinaka hindi ko nagustuhan sa MMFF this year. Ayan kasi, kasya pa 500 sa Noche Buena eh. Joke lang, regardless if wala nga yung issue na yon, ganito pa rin yung mararamdaman ko sa movie na to. Pacheco! Buong mundo, walang internet. God's way of telling us to go offline. Ano ba kasi nangyayari sa world? Con, flight pa Manila la? Wala na nga akong social life. Wala pang social media. Aray ko, watch where you're going. Ka lahat dito! Nako! Such a hypocrite! Wait lang, wait! Susundan natin dito ang iba't ibang mga taong magkakakonekta na mawawalan nga ng koneksyon nang mawalan nga ng internet sa buong mundo. Ngayong wala na nga silang internet and wala na nga mapag-abalahan, dito na nga sila magre-reconnect sa isa't isa ng personal na nga. Nanditong pupuntahan yung taong mahal niya na nasa malayo kasi nga hindi na sila makapag-video call, may pamilyang mas makikilala nga yung isa't isa ngayong hindi na nga sila makapag-live. Meron pang couple na ayusin nga yung relasyon nila, may 2 empleyadong makukulong nga doon sa opisina nila at ilang taong gagawin nga ang lahat para makauwi sa Pilipinas sa araw ng Pasko. Title ng movie, Reconnect. To be honest, sobrang painful and boring panoorin ng movie na to na I haven't felt like this on a film for a long time. Buong movie, hinihintay ko na lang matapos eh. And I'm not just saying this dahil nga doon sa issue about doon sa 500 pesos na Noche Buena. Pero kasi, ito lang talaga yung nararamdaman ko kasi nga, hindi lang talaga maganda yung mismong kwento ng movie eh. For a film that is set sa isang mundong nawalan nga ng internet, hindi ko maramdaman na nawalan talaga sila ng internet. Sobrang underutilized nga ng premise na ang dami mo nga pwedeng magawa and ma-explore nga na conflict or plot nga about this and hindi nga nila yung nagawa to the point na parang hindi nga nagmamatter kung may internet or wala eh. Kasi kung nawalan talaga ng internet sa buong mundo, sobrang malaki yung magiging epekto nun eh. And ayun nga, hindi nila naipakita yon sa buong movie. Alam mo yun, parang ang babaw lang ng mga na-explore nila na may 2 taong nga nakulong nga doon sa opisina nila, may hindi na makapag-live or video call, yung mga ganyan na there are bigger things na pwedeng mangyari kapag nawalan ng internet na sadly, hindi nga nila na-explore or nagawa nga. Siguro kudos pa rin kasi kahit naman papaano, napag-connect-connecta nga nila mga characters, para nga siyang yung Love Actually ganon, pero besides that, wala nang winning quality itong movie na to eh. I mean, may mga magaganda naman sila mga sequences, pero kasi walang maayos na build up, all over the place yung pacing, and paiba-iba nga yung mga nangyayari na hindi nga siya nakakatulong for the audience to be invested nga doon sa story. Siguro sana nagbawas na lang sila ng mga stories na tinatakel kasi nga hindi nakatulong na ang dami nga nilang kinukwentong ine-explore nga to the point na wala na nga silang na-explore din and kung meron man, sobrang babaw and raw nga lang. Kasi maganda naman sana yung idea na different story, ng different characters, na ito nga isang pamilya na sa online presence ka lang sila nagmamahalan pero sa real life hindi, isang couple na hindi nga magkita kasi nga pure online lang sila nagmi-meet, tapos kahit kayong sa lola na hindi updated sa mga bagay-bagay kasi nga hindi siya nag-online, okay din sana yung plot na yun eh. Magaganda yung concept pero hindi nga nila napaglaruan to its full potential. May mga nangyayari naman doon sa buong movie pero at the same time, wala nga ding nangyayari. So for me, nasasayangan ako sa potential nga ng concept na to na medyo mababaw nga lang yun na kwento nila and hindi ka lang talaga makakapag-invest nga doon sa mga characters. Kaya in the end, as an audience, hindi ka rin nakakakonekta doon sa kwento and mga characters eh. I think may mga nakalimutan pa ako doon sa story pero given na siguro yun kasi nga sobrang forgettable din talaga nung mismong movie. And ang title ng movie ay Reconnect and ang torta rating ko for this ay 3 or 4 out of 10.